Hi guys! Good morning, good afternoon, and good evening, and good day to all. So, I'm back again here. So, actually, before I proceed, please like, subscribe, comment, and share. I know I don't have that much followers yet, but I know one day, maybe, someone is gonna listen and watch my video. So, ito na nga. Let's proceed sa usaping kalokohan ng katangahan at kabubuhan. So, itong si Dan Fernandez at si Abante ay ano bang tawag nito? Nag-deny sila sa mga kalokohang ginawa nila na tinuruan nila si Colonel Grijaldo na maglay sa Senate, sa Quadcom last time. And sa kasamaang palad, hindi nila nahila yung tao kasi may prinsipyo at paninindigan at merong pusong makatao na gumawa ng tama at piliin ang tama. So ngayon, itong si Tungaw na si Abante at si Dan Fernandez ay dininay nila na hindi daw nila ginawa yun, pero umamin sila na nakausap nila at kinausap nila si Colonel Grijaldo. Eto. So, bawal mong kausapin ang anyone, resource person, or anyone na dadalhin at iimbestigahan sa kahit na anumang hearing. Kasi magkakaroon ng ibang kulay yon pag kinausap mo. Ayan, may ambulansya na at pupulutin na yung mga tungaw. At nabagok yata ang ulo. Anyway, so yun nga. Bawal nilang gawin yun at hindi nila pwedeng gawin yun kasi magkakaroon ng kulay. Kaya nga naboljak sila ni Karen Davila at tinanong bakit nila ginawa yun na bawal gawin yun. Like you shouldn't be doing that to a resource person or even a witness or how they call it. Bawal mong gawin yun. Kasi pag ginawa mo yun is you're putting yourself in trouble. Dahil magkakaroon ng kulay at hindi magandang kulay yung pakikipag-usap mo sa resource person. But this Tungaw, dahil palibasa bayad sila at kailangan nilang gawin yung trabaho nila, kinausap nila itong si Colonel. Kaso, sa kamalas-malasan is hindi sila pinakinggan. So, hindi sila nanalo. So, ngayon, natataranta sila ngayon kung paano nila i-debunk, which is they already deny it, but nobody is actually listening to them and nobody is actually believing on them. Kasi, nag-umpisa na yan sa kasinungalingan noon pa eh. Once ang isang kasinungalingan ay nagpatong-patong na and it becomes a web of lies, hindi ka na makakalis dyan. Ikaw mismo yung masusuffocate dyan eh. Kapag ang isang kasinungalingan, dinagdagan mo pa ng isa pa, and then isa pa, and then isa pa. Akala mo, napapalubog mo yung taong sinisira mo, pero hindi mo alam yung sarili mo ang hinihila mo sa kahihiyan, at sa kasamaan, at sa kapahamakan. Kasi, naniniwala naman tayo, di ba, na ang kabutihan pa rin ang laging nananalo. At nakita nyo naman kung paano pinagtanggol ni PRRD ang war on drugs niya. Tapos ito, sumabay pa yung isang katangatangahan at kabububuhan na senador daw. Senador daw siya, pero wala siyang isip at utak. Nilalagyan niya ng masamang isipin ang mga tao na ang sinabi daw ni PRRD ay papatayin niya ang mga Pilipino. Di ba napakatanga? Napakabobo? Bakit? Bakit niya sinabing wala naman sinabi si PRRD na papatayin niya ang mga Pilipino? Ang sinabi ni PRRD, mga kriminal yung sinasabihan niya. At hindi niya sinabi na pupuntahan ko lang yan sa bahay, papatayin ko silang lahat. Wala siyang sinabing ganun. Pero kasi bobo at tanga at hindi nila alam ang sistema ni PRRD, pinapangunahan nila at pinupolitika nila. Kasi technically, wala naman talaga silang malasakit sa mga tao. FYI lang, para sa kaalaman ng lahat.
walang pagmamalasakit na tunay itong mga huntivirus na to, Dilimaw at kung sino-sino pang bumabatikos sa mga Dutertes. Wala talaga, dahil ang kanilang pinoprotektahan lang ay yung kanilang bulsa. Yung magkaroon sila ng salapi pang sariling pakinabangan sa sarili nila na stay in power. Pero wala silang totoong malasakit sa mga Pilipino. Bakit kamo? Kasi kriminal lang yung pinoprotektahan nila ng human rights eh. May human rights din yung mga biktima, yung mga pinatay, ginahasa, May human rights din sila, pero anong nangyari? Pinaglalaban ba nila yun? Hindi. Technically, mas marami yung biktima. Pero ang pinoprotektahan lang nila at pinaglalaban ay yung mga natigok na kriminal. Itong mga kriminal na to, kung matigok man kayo, kasalanan nyo yan. Kasi gumawa kayo ng illegal, masama, at alam yung ikapapahamak nyo, ginawa nyo pa rin. So, kaya ngayon, sa generation ngayon, ang mga kriminal, mga magnanakaw, masasamang tao, lumalakas ang loob. Kasi itong mga tungaw at bobo sa Senado at sa Huadcom ay pinapakita nilang sinusuportahan nila. Kaya itong mga masasamang tao, ay grabe, meron na tayong taga-suporta. Let's just keep doing what we're doing. Perwisyuhin natin ang mga tao kasi meron naman palang nagsusupport sa atin na gobyerno. Hindi ba? Normal pa ba yan? Hindi na normal yan. Kaya itong si Huntivirus, ewan ko kung paano yan siya natutulog ng mapayapa at umuwi sa bahay niya. Hindi lang siya, lahat sila na patuloy na gumagawa ng kasamaan dito sa mundo para lang sa salapi. Hindi ko alam kung paano sila nakakatulog ng mapayapa na gumagawa sila ng hindi maganda sa kapwa nila para lang magkaroon sila ng maraming salapi at posisyon sa government. Pero kasi 'di ba, meron naman yung demonyo, 'di ba, yung si Lucifer, hindi niya pinag-iisipan yung ginagawa niya, basta makapanakit siya, go lang siya ng go. So I think ayan yung mga idolo nila, si Lucifer at si Taning. Yan ang kanilang iniidolo at nandun sila sa panig nun. So hindi na tayo magtataka, hindi na tayo magtatanong bakit ganun sila. So kung ako kamag-anak ng mga tao na yan, hindi na ako uwi, magpapatiwakal na lang siguro ako kasi napakalaking kahihiyan yan eh. Lalo na kung may prinsipyo kang tao at may paninindigan ka, tapos yung kamag-anak mo o kakilala mo, ganyan ang ugali. Meron nga akong blinak na o binura na sa friendship ko eh. Dahil ayoko ng mga taong ganyan. Ayokong dumikit o makipagkaibigan sa mga taong walang prinsipyo at paninindigan. Kaya tayong mga Pilipino, manindigan tayo sa tama at huwag tayong papayag na yung kamalian at kasamaan ang mananaig. Okay? Laban lang tayo. Mamaya babalikan ko kayo kasi meron pa tayong i-discuss. Anyways, thank you guys. God bless. Please subscribe. Ingat po. Bye.